Nakipag-ikot na noon ng Manila Bay ang mga ahensya sa likod ng Manila Bay Rehab. Pero inulit ito ng ilang mga congressman na miyembro ng House Committee on Metro Manila Development. Ngayong linggo ilalabas ng DENR ang listahan ng mga lumabag na business establishment gaya ng mga walang sariling STP o sewage treatment plant o kaya'y hindi ito sapat. Nakita natin may mga violations na nangyari dyan. Tingnan natin yung mga requirements dyan like STP, kung compliant ba sila. Under the law, wala pong negosyo na pwede itayo kung wala pong STP. Sapagkat kung wala, obviously atatapon po dito ang basura. So very suspicious. Kaya kahit na recess na ng Kongreso sa February 8, balak magtawag ni Castelo ng committee hearing para imbestigahan ang DENR, pati na mga local government unit na naging pasaway sa pagpapatupad ng mga environmental laws. We will investigate siguro yung mga DENR at saka yung EMB kung bakit pinapahintulutan nila ito for so many years. So itong problema nito would not go to this extent if they were not remiss on their duties. Sabi ng DENR, handa raw silang makipagtulungan sa gagawing pagdinig. Bagaman minana lang daw nila ang problema, titiyakin daw nilang mananagot sakaling nasa ahensya pa ang mga nagbigay ng environmental compliance certificates sa mga lumalabag na establishmento. Ipapatawag din sa committee hearing ang mga water concessionaires na Maynilad at Manila Water. Ang dalawang water concessionaire kasi ang dapat magkonekta sa mga bahay at gusali sa sewerage treatment plant. Pero 14% pa lang ng buong Metro Manila ng kanilang concession area ang konektado sa sewerage. Sabi ng mga kongresista, dapat i-audit ang binabayad ng water consumer. Sa billing po natin, 20% ng binabayaran po natin should be allotted dun po sa filtration and cleanliness ng tubig ho natin, which never happened. So there is a move in Congress whether to refund it or to hold in abeyance yung pagsisingil ng 20% until after they have establish itong mga water, mga sewerage treatment facilities. Sabi ni MWSS Chief Regulator Patrick T. na audit na nila ang Maynilad at Manila Water at tinitiyak nilang nagamit ng tama ang pera. Mas mahal ang pag-treat ng dirty water kaysa mag-treat ng tubig para sa drinking water. Kaya po ngayon, ang nangyayari ay ang tubig natin, na drinking water natin, yung tubig na nakukuha natin sa faucet, yung po ang subsidize sa treatment ng sewerage. Wala pang pahayagang Maynilad at Manila Water. Maki Pulido, GMA News.